Alam nyo bang gulay ang ginamit ko dito mga beshi? Manok at gulay, nilagyan ko rin ng mushroom. Eto nga pala mga beshi, ipapakita ko sa inyo kung paano nga balutuin ang gulay na ito. Kahit siguro kayo mga beshi, hindi nyo pa natitikman itong gulay na ito. Mukha nga daw siyang pipino, pero ang totoo, hindi po yan pipino mga beshi. Sa India kasi daw ito marami, sabi ng aking sponsor. Dahil nga ang magulang niya ay India, so tawag nila dito ay Tidli India or Ivy Gourd. So una syempre, huhugasan muna natin itong gulay na to. Alam nyo ba mga beshi, na first time ko lang din nakakain na ito nung nasa Uman pa ako. Ikaw beshi, alam mo ba itong gulay na ito? Oo nga, nag-try nga ako nag-post doon sa group mga beshi. Sabi nila, iba-iba naman yung mga sinasabi kung ano daw pangalan ng vegetable na ito. Hindi ko naman talaga kabisado itong mga beshi o hindi ko magkakilala talaga itong gulay na ito dahil hindi talaga ako nakakita na ito sa probinsya namin. Hindi ko alam, hindi ko sure kung ito nga ba yung nakikita doon sa probinsya. Ang tawag nga pala sa amin mga beshi, yung murod na aso daw. But I'm not sure mga beshi kung yun nga ba yun mga beshi. Alam nyo naman kapag hindi natin kakilala kung kinakain ba yung hindi mga beshi. Kaya mas better wag na lang natin kainin, diba? Mahirap na, diba mga beshi? Oo siya mga beshi, oo na. Nung mga bata kami, marami talaga kami nakikita sa mga probinsya namin nito. So, syempre, natatakot naman kami kasi sinasabi ng nakakatanda noon, yung gulay daw na yun ay parang murod sa aso kung tawagin. Eh, alam ko yun. I'm not sure talaga mga beshi kasi nga, kapag ginawakan mo yung balat nito, gulay na ito, ay parang makuna. And yung sinasabing murod naman sa amin, murod ng aso, o kukumel, ano ba tawag nito, yung melon ng aso kung tawagin, hindi naman ganun ang texture nung balat. So, ayun na nga mga beshi, nilagayan ko ng kamatis yan mga beshi para maglasa lalo. Ayan, may tomato paste na rin siya. Kikita nyo mga beshi, binabaliktad ko yung chicken para magpantay yung kanyang pagkaluto. Nilagyan ko ng ajinomoto. Nilagyan ko ng 1 nor cube. Lalagyan din natin ng curcum or turmeric mga beshi. Ayan. Then syempre, hindi mawawala yung paminta. Ganon din yung baharat Arab mga beshi. Next, lagay na natin yung gulay na pipino. Charot mga beshi. O, di ba tignan nyo mabuti? Parang pipino mga beshi na maliliit, di ba? Mapagkamalan mo talaga ang pipino. Pero hindi yan pipino. Sarap niyan mga beshi, promise. Siyempre mga beshi, hindi mawawala ang sili pag ako nagluto. At ito na nga, alo-alo lang lamang natin mga beshi. O cover natin, check natin, lagyan natin ng tubig konti. At ito na nga at kumulo na mga beshi. At luto na nga rin konti kahit papano yung ating gulay. Siyempre, ang favorite ko, ang enoki mushroom. Lalagyan natin sa toppings mga beshi para hindi masyadong malata. Kasi gusto ko yung hindi masyadong latang-lata mga beshi. Yung tama lang, yung parang pag-steam lang. Ayan mga beshi. So, ilubog lamang natin konti para medyo maglasa-lasa ang mga beshi. At sarap kainin nyo yung beshi. Try nyo yan beshi, ang sarap. Naalala ko pala bata kami mga beshi. Ang dami namin nakukuha yung oong managato. Ang tawag sa amin yung mga beshi, oong bunton. Mushroom bunton. Mga ganyan mga beshi. Ang dami. Alam mo yung tipong mga beshi, yung pupunta ka ng bundok tapos may makikita kang isang piraso na oong managado. Bakit nga ba tinawag na oong managado? Kasi pag nakakita ng isa, dumami ng dumami. Ganon yung mga beshi. Pero patalasan ng mata mga beshi kasi sa amin may patalasan ng mga mata mga beshi. Kailangan matalas ang mata mo. Oh, kumain ka na ng kalabasa. Sabi nila pampatalas daw ng mata. Pero nakakamiss mga beshi kaya ito lang ang kaya natin ay okay na lang ang ating kakainin dahil wala naman yun. Pero nakakamiss mga beshi ng mga bata kami kung saan kami napunta para maghanap lang na mushroom. So yun na nga mga beshi, tapos na maluto. Ito ang kakain na tayo. Kasi nga marami talaga doon sa mga bundukin. Lalo pag kayong maambon-ambon. Ayan, ang dami nagsisitubuan. Titikman lang natin mga beshi. Siyempre, ito na at unang subo natin na napakayami talaga mga beshi. Oo, ang sarap talaga. So ayan na nga mga beshi. Tara't samahan nyo ako kumain. So bago ako kumain dyan mga beshi ay nagdasal na ako at nagugas ako ng kamay. Mga bata at natatanda na nanonood. Siyempre, huwag kalimutan magugas ng kamay before meal. Okay? O siya, ayan, natatikman na natin mga beshi sa sarap ng ating niluto. Salamat sa inyong panonood at salamat sa inyong mga suporta. God bless!